wala di umanong probable cause ang Surigao PNP kaya hindi nila kayang hulihin si Dato Adlaw at Bae Lourdes. Ito ang paninindigan ng isang miyembro ng Federal Tribal Group of the Philippines na si Esther Hilarion Santisas. Anya sa kanyang post sa Facebook, hindi daw pwedeng hulihin si Dato Adlaw dahil sa kanilang operasyon padlag kamakailan ay may coordination daw sila sa mga polis, may-ari ng establishment at pati na sa alkalde ng Surigao City. Matatandaan na 11 kaso ang kinakaharap ni Dato Adlaw at Bae Lourdes at ito'y ayon pa sa PNP Surigao at sila ay naghihintay na lang na ilabas ng korte habang sa Purok 5 Barangay Sabang naman ay nagpapatuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad para hindi makaalis sa lugar ang founder ng Peking Tribo. Matatandaan na January 24, 2025 nang ipadlak nila ang ilang mga establishment sa Surigao City dahil hindi daw sumusunod sa pre-prior and informed consent na gawing legal ang kanilang mga establishment dahil ang lupa na kinatitirikan ng mga establishment sa Surigao City ay ancestral land. January 2025 naman nang sitahin si Dato Adlaw at kanyang grupo sa checkpoint at hindi na pinatuloy pa ng PNP ang kanilang operasyon padlag. Narito ang pahayag ng NCIP kaugnay sa Peking Tribo. Una sa tanan, kami isip mga lehitimo nga mga tribo o mga leader sa mga tribo ang tinud-anay wala gyud namo ginaila og gi-accept ang gihimo ni Dato Adlaw o wala gyud namo gi-accept ngano man ang tinud-anay dili gud siya lehitimo nga tribo, no? Kay ang tinud-anay kung atong tan-awon ang tribo dinhi sulod sa Surigao del Sur is duha lang siya ka ethnic tribes. Kadtong Mamanwa, Mandaya ug Manubo. Maulang gyud na siya ang mga tribo diri. Ang kanang uban, ang tinud-anay kanang giingon ni Dato Adlaw nga siya usa ka lehitimo nga tribo, ang tinud-anay dili na sila tribo. Kung dili nga nagpatit tribo-tribo lang tungod sa ilahang mga personal nga mga interes nga diin sa among tinan-awan mismo sa amo ang pagka-leader sa mga tribo, sila ang naghatag og mansa, kadaot didto sa mga lehitimo labi na sa kadtong mga tao nga wala pa nakahibalo kung unsa gyud ay ang tribo, no? Pero alang sa kasayuran sa tanan kadtong giingon nako nga sila dili gyud sila mga legitimate nga mga tribo. Ngano man gani man sa akong nakita dito sa mga gipang labay sa mga social media nga kadtong mo claim sila o kadtong gitawag nila nga ancestral land, no? Ang tinud-anay tinuod man na siya kadtong gipangbanggit niya nga gidala niya ang IPRA, balaod sa IPRA. Ang tinud-anay nabutang na dito sa IPRA, pero ang tinud-anay dili sila mo'y authorize nga mo claim og yutang kabilin or kadtong gitawag nila nga ancestralan. Ngano man doon na tay mga saktong gani man diri sa amo ang mga tribo, doon ay mga saktong nga proseso unsaon na siya pag-ila nga kana iya gyud na sa tribo or ancestral lumin. Ang number 1 nga gitahasan diha naaman tay NCIP nga sila maoy number 1 nga mag-facilitate unsaon pag-ila nga ancestral lumin gyud na siya. Og dili na basta-basta nga usa lang kahigayon, usa lang kabulan nga maingon na nga inyo nang ancestral domain. Kung dili nga ang NCIP mismo mo na gitawag nila nga maduguon nga pakisusi. Giunsa gyud sa pag-ila nganong makaingon gyud nga ang tribo ila gyud na nga yutang kabilin, no? So mauna nga si kinsa to Dato Adlaw kanang iyang gihimo dako kana nga supak ngadto sa kabubuton sa Ginoo ingon man usab sa balaod sa Pilipinas. So imong matawag karon sir or imong maangkon nga legal ang ilahang pag-claim sa mga yuta diha dapita sa dakbayan sa Surigao. Sa tinud-anay sir, dakong illegal nang ilahang ginahimo diha. Ngano man unang-una number 1 nga dako nila nga giingon na ako nga dakong illegal ang paggamit-gamit nila sa IPRA, no? Number 1 na siya nga illegal. Ikaduha, nga dakong illegal ang paggamit nila sa bansagon sa tribo. Gimansahan nila ang kami nga mga tribo. Wala sila'y authorize nga mogamit sa pangalan sa tribo. Ngano man kadtong giingon nako nga dili sila
mga tinuod, dili sila mga lehitimo nga mga tribo nga naa diha. Pagklaro lang sir no nga katong imong gingon kagin nga tulo lang ka kaning tribo ang atoa dinhi. Unsa man tibok to Caraga sir katong Mandaya, Manobo ug Mamanwa. Tibok na siya Caraga region. Surigao lang na siya. Surigao lang diri. Surigao lang na. So, unsay lakang sa NCIP sir regarding nining gibuhat karon ni Dato Adlaw nga usa man ni ka illegal. Unsa man do na bay kaso nga pagatubangon nini ang kwan kung mangusog ang NCIP nini? Sa tinud-anay sir, kanang gihimo niya sa akong maistorya ni ana nga dapat siya nga maparusahan o dapat mahimuan siya og laka ngano man kadtong giingon nako nga grabe og paglapas niya didto sa mga lehitimo nga mga tribo, ingon man usab didto sa paggamit niya sa IPRA, so dapat lang nga moatubang siya og kaso. Kuman ang maistorya pod nako part sa NCIP, dapat lang sab nga mo na giingon nako nga challenge para sa mga ahensya sa gobyerno, dili lang nako i-focus sa NCIP. Kung dili ang tanan nga naa sa gobyerno dapat lihuko ni siya kay sa giingon na nako kaganiha nga kami nga mga lehitimo nga mga tribo, kami ang madamay mi sa gihimo sa mga bugos nga mga organisasyon nga nagtumaw karon. Dugang pangutana sir, bago lang ni pagawas ang NCIP Caraga og katong pinagi sa RA 8371 ang right to self-governance and empowerment unsay pasabot ani sir aron na malinawan ang atong mga tigpaminaw. Sa tinud-anayana ma'am, tinuod man na siya nga nabutang na diha sa 8371 nga balaod. Pero mo nang giingon nga ang pag-ila sa ato ang katungod isip mga tribo dili nagpasabot nga mo lapas ka didto sa unsa man ang existing nga mga balaod sa Pilipinas. So, kay ang matag ahensya sa gobyerno do na tay mga mandato. Halimbawa, ingon ako diha sa LTO, ang LTO do na sila yung mga mandato. Kung unsa man ang balaod sa LTO, dapat ang tribo magarespeto gihapon ni ana. So kanang ilang gihimo halimbawa si Dato Adlaw, mao nang giingon nila nga wala na kuno ang gobyerno, dakong kalapasan na siya. Ngano man asa kaha siya nagkuha ana nga balaod ug kinsa kaha ang nagdoktrina sa iyaha. Kinsa kaha unsa kaha na siya. Kanang giingon niya nga 50 anyos lang ang ato ang gobyerno. Sila na ang gobyerno. Asa siya nagkuha ana nga balaod. So maunay dakong pangutana. Mo nay giingon nako kung moingon kag self-governance, tinuod na siya pero kami nga mga legitimate nga mga tribo dili mimulaps kung unsa man ang kadtong existing nga balaod sa ato ang Pilipinas. Irespeto gyud na namo. Isip mga lehitimo nga mga tribo o mga IP sulod sa Surigao del Sur ingon man usab sa tibuok Pilipinas nga mga legitimate nga mga tribo mo respeto gyud mi niana. Okay, so laing pangutana sir no kay base sa mga hungihong lagi diya sa social media nga posible daw nga moabot sila dinhi sa Surigao del Sur. So unsay pagpangandam nga lakang himuon ani ang ato ang buhatan sa NCIP? Sa tinud-anay sa para sa amoa no kung mo expand man gid sila sa Surigao del Sur, ang tinud-anay mo nay giingon nga karon pa lang ang kamidaan tungod na ini nga dakong nakurat mi ani nga mga isyu karon sa karon pa lang mulihok yun mi batok sa ilaha. So kana ang akong maistorya. So wala pa mo'y kalabutan sir kung unsay ilahang rason nganong ang usa ka establishmento nga matod palagi ilahang yuta nya gipadlakan lang wala mo'y kasiguruhan o wala mo'y ideya kung nganong gibuhatan nila usa ba pagpangwarta pagpangikil ba ang tumong tuyo nila na sir? Sa tinud-anay sa direkta nga pagkaistorya, istorsyon gid na nga gihimo nila, no? Kung moingon ka nga wala ba mo'y kalabutan, ang tinud-anay wala may kalabutan. Tungod kay katong giingon nako nga dili ing ana ang mga tribo. Oh, dili ing ana. Dugang pangutana sir, ado na ba iso sa mga panghitabo nini sa atong probinsya sukad unsay mga preventive measure aron ang balikayan kini? Sa tinud-anay, particular dito sa Lianga, dili to siya nga kanang unsa pa to federal, no? Naay mga organ